Good day po sa ating lahat. Muli, nandito tayo para magbigay tayo ng karagdagang komentaryo ukol doon sa pagtigil ng Presidente ng Pilipinas sa implementation ng Maharlika Investment Funds. Pagkatapos mamaya, i-review natin kung ano ba yung programa na yan. Okay? So, ayan, yung trending news ngayon, pinatitigil ng presidente. Ngunit ano ang dahilan? Okay, ito yung mga base sa news. Marami ng mga depositors ng Land Bank at saka DBP ang nag-withdraw ng kanilang deposit. So, malamang magkakaroon ng problema ang bangko na yan. Okay? Kasi ang mga bangkong ito ay sila nga ang sila ay kasama doon sa mga bangko na pinagkukunan ng kapital o pondo ng Maharlika Investment Funds. Okay? Kasama dyan ang Central Bank. Nung una, pati GSIS at saka SSS ay sinasabing magiging source of capital para sa nasabing program. Ngunit maraming umalma, kaya hindi itinuloy. Then, ito na lang yung mga naging contributors. Itong DBP, pagkatapos sa Land Bank, ang alam ko yung sa Central Bank, at saka ilang pang mga government financing institution. Okay. Ngayon, bakit kaya yung mga depositors ang nasabing bangko ay nagwi-withdraw? Siguro, takot sila na baka yung kanilang pera ay hindi na maidabalik ng MIF. So, as simple as that, Kung ikaw nga ay very, hopeful na okay ang sitwasyon, so pabayaan mo na yung pera mo doon. Ngayon, nakikita nila na may delikado, kaya sila nag-withdraw. Pagkatapos siguro yan ay idedeposito sa ibang bangko. Okay, kaya yan, kahit na let's say hindi malulugi yung MIF, ngayon dahil nagwi-withdraw na yung mga depositors ng nasabing bangko, kaya delikado rin, Dahil siyempre ang DBP at Land Bank ay dapat mayroon siyang pera na enough para halimbawa mag-withdraw yung mga depositors, may balik nila. Kaya ayon sa ulat, yung bilyon-bilyon na ibinigay sa Maharlika Investment Fund ay ipinababalik dahil maraming nagwi-withdraw. So, sa totoo lang, medyo delikado yung sitwasyon ng bangko na yan, Kaya yan ang isang epekto nitong Maharlika Investment Funds nga na programa ng nung una, very excited yung mga dyan sa administration, particularly yung mga Marcos. Sino ba yung marami dyan na excited sila. So ngayon, anong nangyari? Kaya, yon. Ngayon, based sa experiences ng ibang bansa, especially sa European, itong Maharlika Investment Fund ay yung tinatawag nilang sovereign wealth funds. Okay? Ngayon,
Ah, ano ba ito? Okay. Ito yung konsepto niya, no? So, halimbawa, sa isang bansa, gusto nilang madagdagan yung capital nila, ah, yung capital nila para makapagtayo pa ng mga, let's say, pabrika, yung mga infrastructures, gano'n, ano? Ngayon, ini-encourage nila yung mga tao na may sobrang pera na mag-contribute. So, mayroon silang sobra-sobrang pera. Kaya, yun ay ini-encourage nila na gamitin para sa let's say, pagtatayo ng mga whatever infrastructure o yung mga development project. Okay, so yon ano? Basically, ang ginagamit ay yung sobra lang na pondo. So, alimbawa, yung mga families o whatever social level na okay lang, tamang-tama lang yung mga pera nila. So, pinapabayaan. Okay? Ngayon, dahil ang mga required talaga, yung mga sobra-sobra nila, no? So, ang ibig sabihin, para bang yung kayamanan ng bansa, kasi sovereign wealth fund, ano? Sovereign meaning to say yung nation, ano? Okay? The people. So, yung pera ng mga tao ang ginagamit para makapagtayo ng whatever development project para mas magiging mabilis yung pag-unlad ng nasabing bansa. Okay, so yon. Ngunit inuulit ko nga, yan ay para lang sa mga sobra-sobra. Okay? Ngayon, dito sa Pilipinas, ang base dyan ay anong una, kinukuha yung pera ng GSIS, is. Pagkatapos ito ng mga DBP at saka Land Bank kasi ang mga yan ay government banks yan. Okay? Kung hindi ako nagkamali, government. Kung siguro, baka si may government, at least nandun din yung control ng government in comparison with yung talagang private bank like Metro Bank. Ganon, ano? Okay. Kaya doon sa bansa na talaga ang ginagamit lang yung sobra-sobra, so walang problema. Okay? Ngunit, pag yung, alimbawa, punto ng mga bangko, ang punto ng mga bangko na ang laman ng bangko na yan ay galing sa mga, let's say, pensioners, yung deposit ng mga tao sa nasabing mga bangko, delikado. Okay, so yan ang pananaw ko. Kaya, pag sobra-sobra, ang source of capital, okay, yung Maharlika Investment Fund o kaya yung tinatawag na sovereign wealth fund. Ngunit kung kunin mo lang sa deposito ng mga tao na hindi naman talaga sobra yun i-deposit yan para alimbawa sila ay nagkasakit o may talagang matinding pangailangan. So, they have something to withdraw. Okay? Ngunit, yan ang konsepto dyan. Ano? Ngunit, ang problema, ayon sa ulat, marami nang nag-withdraw sa Land Bank at saka sa DBP. So, therefore, dahil marami nang mag-withdraw, dapat ang mga bangko na yan ay mayroon silang pera na enough para, alibawa, may nag-withdraw, mayroon silang naibibigay. Okay? Ngayon, dahil maraming nag-withdraw, malamang yung ibinigay nila sa Maharlika Investment Fund ay ibabalik sa bangko para may maibigay kung may mag-withdraw. Okay, so anong mangyari doon sa investment na yan, sa yung Maharlika na yan?
So, walang mangyayari. Tuloy, mas nagiging liabilities. Kasi yung maintenance lang yan, so napakarami ng pondo. Okay? Marami ng pira ang nagagastos. Ayon sa ulat noon, ang mga personnel dyan ay talagang mataas ang kanilang sahod para mai-compare doon sa, let's say, mai-compare doon sa sahod nila kung halimbawa, nagtatrabaho sila sa mga mayayamang bansa. Okay? Halimbawa, nagtatrabaho sila, pwede silang magtrabaho sa England, then napakataas ng sahod, then sinasabi doon sa guideline nila na dapat yung sahod din nila dito sa Pilipinas as uh, staff ng Maharlika Investment Fund ay comparable doon sa tinatanggap nila sa abroad. Kaya napakalaking gastos for operation, ano? Pagkatapos sinasabi na, ba, yung mga chairman and so on, they are receiving million ang monthly sahod. Iba pa yung mga whatever benefits, halimbawa may mga travel allowances and so on. So, grabe. Okay? Kaya, anyway, laging sinasabi ko lagi, ito yung mga pananaw natin. Ito lang ay mga conspiracy theory. Ganun pa man, ibig sa mga nababasa natin, yung napapanood natin na yung mga kwento ng mga tao na depositors and so on, parang natatakot sila. Okay? So, ganun yan. Muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.